Naku po, ito na nga mga kabayan. Tricom, bawal yan. Wala sa batas yung pinagagawa nyo ayon kay Attorney Vic Rodriguez. Ito ngayon ang sumambulat at marami na pong nagkokomento dahil sa Tricom na ngayon ay inyong ginagawa po. Ito nga po ay sangkatutak po ang mga abogado na hindi sumang-ayon sa ginagawa ngayon ng Tricom, ng Quadcom. At ito yung pinangungunahan nga ni Mr. Google. Ito po, pakinggan niyo po ang attorney at magiging senador na ng bayan, si Attorney Vic Rodriguez. Yung karapatan ng malaya at payapang pagpapahayag. Bukas, pag-usapan din natin ay pinatatawag yung mga kasama natin na nagpapahayag din. Sila yung mga miyembro ng tinatawag nating new media. Yung mga vloggers, and I think some of them belong to the traditional media. At ipinatatawag, magkakaroon daw ng pandinig sa Senado, delikado yan. Hindi po tama yan, hindi nararapat yan. Sapagkat malinaw, pati yung mga vloggers na pinatatawag, yung miyembro ng tinatawag nating new media, malinaw sa ating saligang batas. Article 3, Section 4, that no law shall be passed, no law, walang batas, shall be passed, abridging the freedom of speech. Okay. Po iyan, pati yung mga mambabatas na nagpapatawag ng hearing, dahan-dahan, maging marahan, tingnan po ninyo, yung constitutional provision, Article 3, Section 4, malinaw po yan. No law, walang batas, ang pahihintulutang ipasa na siyang kikitil, magbabawas o dili kaya pipigil sa kalayaan sa pananalita, sa pagpapahayag at pagbabalita. Bawal yan. Bawal yan. Anyway, it's just an invitation. Wala lang ako sa Maynila ngayon. Soon, I'll be back. But I'd like to extend my support and solidarity doon sa mga miyembro ng tinatawag na new media. Kayo po ay protektado sa ilalim ng ating saligang batas. In fact, kahit sa Estados Unidos, kinilala na ng Office of the Press Secretary ng White House yung kahalagahan ng papel na ginagampanan ng tinatawag nating new media. At sinasabi, yung mga perceived violation daw o paano malabanan ang fake news, alam ninyo, andyan ang ating mga batas sa libelo at cyber libel. Kung sa tingin ninyo, kayo ay nalibelo o biktima kayo ng cyber libel ng mga irresponsableng miyembro ng traditional or even new media, idemanda ninyo. Pero yung sasabihin mong investigation in aid of legislation, sinasabi na nga ng ating saligang batas, Article 3, Section 4, pakibasa, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Malinaw yan. Malinaw yan. Walang batas ang may pwedeng ipasa. At kung kayo mag-iimbestiga, let me just remind you, andyan ang ating NBI. Andyan ang ating pulis. If you think biktima kayo ng isang criminal act or violation, tumungo kayo sa stasyon ng pulis. Diyan sa labas ng batasan, no? Nandyan yung stasyon ng pulis, mag-file kayo ng reklamo, paimbestigahan ninyo. O ipatawag ninyo yung anti-cybercrime group, pagreklamo kayo, yung NBI, o kaya, dumiretso na kayo, paggawa kayo ng affidavit, sampahan ninyo, yung sa tingin ninyong nag-violate ng inyong karapatan at pagkatao at dignidad, sampahan nyo sa piskalya ng Quezon City, o kung saan man ninyo gustong sampahan, pero hindi kayo pwedeng mag-imbestiga ng isang perceived criminal action. For the purpose mo pananagutin ninyo, magdedemanda kayo, hindi kayo pulis, hindi kayo NBI, hindi kayo piskal, at higit sa lahat, hindi kayo huwes na maaaring maghusga kung sino ang guilty at sino hindi guilty. Karapatan ng mga miyembro ng traditional media at new media, at yan po ay kinikilala at may garansya at nakapokit sa ating saligang batas. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Yan po, pati pagkikitil o pagbabawal sa ating malayang pagtitipon-tipon at payapang pagpapahayag ng ating salubin at damdamin laban sa mga maraming maling proseso, polisiya
at panantayan ng gobyerno. Bawal po iyan. Na mga nayupak, na mga supot na kongresistang mga kawatan. Kung meron kayo dapat unang ipatawag, si Marcos Jr. Okay? Dahil si Bersamin. Dahil nung inilabas ni Congressman Ungab, ni Attorney Vic Rodriguez, ni Pangulong Duterte, yung mga blanco na bicameral report, sinabi ninyo na fake news ang Pangulo at hindi totoo. Pero ngayon, inamin mismo ng kasamahan yung mga ngit pa, mga gawatan, mga inayupa, katulad ni Kimbo, ng mga kaliwa, si Raul Manuel, na si Amy Marcos, yung manggagamit, manggagancho, na talagang merong bicameral report papers na bakante. Now, here's the thing. Tuloy natin itong kanila ang nakalagay dito sa Inquirer. In a statement released Sunday, Laguna Representative Hubadero Fernandez said, "Hoy, Hubadero, ikaw buha ka ng inakang VO ka, wala kang alam. Ginamit mo lang ang mandato ng gobyerno para magkapera, manggipit. Idilagay-lagay mo yung pangalan ko, pangalan ng mga kaibigan ko, mga palangga ko, sa dyaryo, pero ni isang tuldok wala kang sinend na invitation. At willing akong umattend dyan sa kadyutahang TRICOM na yan. Pero kayo ang nagpapakalat ng fake news. Dahil lahat ng email, after may nag-send sa akin ng palangga, na, "Uy, Maharlika, kasama ka sa pinatatawag ng TRICOM," chinek ko yung mga email ko. Wala akong nakita na invitation. Na-invite na ako dati sa Senate, dun sa PIDEA Leaks. Merong dumating sa akin talaga, pinakita ko yun sa inyo. Pero this time, wala. Kaya ako kayo ang fake news. Bago kayo nag-report dito sa Inquirer, kayo naman Inquirer, dapat, ano ma-expect sa inyo? Dapat ipinakita sa inyo ng mga hunghang na ito yung mga invitations. Kasi nakalagay dito, yan, ulit yan, in a statement released Sunday, Laguna Representative Dan Hubadero Fernandez, Vovo, said the probe wouldn't tackle how. Said the probe would tackle how disinformation spreads online. It is important on public perception and national security and the measure needed to combat it. So, Fernandez, who heads the Committee on Public Order and Safety, will preside over the hearing. Sabi dito, Filipinos have the right to know the truth. We have to protect them, for our fellow Filipinos also spread fake news that spreads fear of division in our society. Ikaw, nagunggong ka, kung meron man nagpapakalat ng peking balita, yang amo mo. Si Bangag Jr., si Lisa Tanas, na lahat ng nagko-comment sa kanya na sinasabing sexy siya, pero butod. Sinasabing maganda siya, pero parang kinuskos sa puwet ng kaldero yung pagmumukha ni Lisa Tanas. Yan ang fake news. Now, number 1C, ito, below is the list of invited personalities who were known to showcase political discourse. Masyado kayong halata na 6.352 trillion na buha ka ng inan nyo. For anyone struggling, Fernandez, huwag kong TRICOM, buha ka ng ina mo. Vovo ka. Okay? Pinatawag mo, sino-sino itong mga pinatawag nila mga palangga? Malutikia, Jason Sa, Crisette Loretta, Mark Anthony Lopez, Alan Troy, MJ Kiambao, Vivian Rodriguez, hindi ko to kilala, Miss Ethel Pineda, Lorraine Badoy, okay? Jeffrey Celis, Lord Byron Cristobal, si Tio Moreno, Old School Pinoy, Attorney Glenn Chong, si Coco Locoy, si Joey, si Claro, hindi ko to kilala si Claro, si Claire Eden Contreras. Ako yun, okay? Tangina, nasaan yung email?
Nasaan yung email? Saan yung... O baka naman pinadala nyo na naman doon sa Sixto Drive ba yun? Sa Pasig na invento yung address sa akin. Si Agent Morales, si Optics Politics, si Maricar Serrano, si John Abines, si Atty. Trixie Angeles, si Mavi Spencer, si Musdada, si Ibiro Galbot, or Jugalbot, para sosyal, si Cathy Binag, ayan, pagkakataon mo na yan, Cathy, si MJ Mondihar ng SMNI, si Susain Batalan, hindi ko ito kalala. Ito number 1. Ito yung susunod. Joe Smith Medina, aka Political Witch Boy. Ikaw, Fernandez, at ikaw, Lisa Panas na puki ng inaka. Okay? Ikaw Bangal Jr. Kasi itong si Joe Smith Medina, kaibigan ni Lisa Panas ito. Sana nga lumabas itong taong ito eh. At i-booking kung ano yung nalalaman niya, maraming alam ko. Pero itong taong ito ay wala po yan sa Pilipinas. Nasa Thailand yan. Kung may utak, ikaw, Fernandez Hubadero. Fernandez na walang alam kundi ang magpa-power trip. Okay? Nasaan napunta ang Intel funds ninyo na sa simpleng ganito, hindi nyo matukoy kung sino ang what? Kung sino ang admin nito, sino talaga ito. Actually, aaminin ko na sa inyo ngayong araw na to. Okay? Ako si Political Witch Boy. Okay? Nag-iiba ako ng anyo. Patunayan ko sa iyo ngayong araw na ito, ngayong moment na ito, kung gaano katanga itong mga baka ng inang ito. Okay, nag-post ako ha. Tignan natin ha. Ngayon si Political Witch. Para malaman ko, para pakita ko sa inyo kung sino si Political Witch Boy. Okay, ready ka na ba, Fernandez? Ha? Nakita mo to? Yan. Nakikita mo ba to? Tignan ko lang to. May pagtatakpan. Okay. May tatakpan lang ako ng isa dito na aking troll page. Okay? Takpan lang natin ang bonggang-bongga. Kasi ayaw mo ito makita ni Lisa Panas. Tayo ang Marlina. Tatakpan ko lang to. Tapos the rest. Okay. Pahingan ng Scotch tape dyan. Okay. Pakita ko lang to. May tatakpan na tayo palangga. Tatakpan ko lang to at baka makita ni Dan Fernandez. Okay? Papakita ko na ako po si Political Witch Boy. Okay, tingnan natin ha. Tatakpan na natin itong dalawang page ko. Marami kasi akong page palangga eh. Akala ni Lisa siya lang ang marunong. Okay, itong isa okay lang ito. Kita, wala naman yan. Non-working holiday naman yan. Okay. Okay. I should. Wait a minute. Ito na lang. Ipakita ko sa'yo. Nakita niyo ba yan? Okay. Ayan Political Witch Boy. Papakita ko sa Dan Fernandez ay susulat ko. Real time to. Real time. Ayan. Dali lang. Real time to. Papakita ko sa'yo na ako si Political Witch Boy. Alright? I-post natin to ha. Kaya masabi, kontakan na mga to. Akala ko ba matatalino kayo? Okay? Sayang naman ang Intel, hindi pala kayo matatalino. Akala ko ba may budget kayo sa Intel? O, post natin ha. Post natin mga kalangga. Hi, Hubadero. Ayan. Hi, Hubadero. Jotang Jinina mo. Ayan. Hi, Hubadero. Ayan. And, okay, Hubadero na lang. Tsaka na iba. Jutang Jinina mo. Okay, tingnan natin ha. Tingnan nyo to, abangan nyo to. Jutang Jinina mo. Okay, ito. Nata nyo yan, post. Political Witch Boy. Post ko yan ha. Okay, here we go. Nata nyo yan, post natin. Not now. Okay, post ko. Post. Okay, ito na siya. Actually, may pinost na ako dyan eh. Nakita nyo yan? Kanina. Okay. Here we go. Ano na yun? Okay, hi, Hubadero. Saan na yung si Hubadero ko?
Wala na si Babadero ko. Nakakatawa lang talaga itong mga gagong to eh. May text type siguro. Teka, here. Okay. 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 Nakita niyo ba yan? Ibig sabihin yan, what's on your mind? So, ibig sabihin, ako ang may control niyan. It just so happened na may mga angel akong troll sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at ibang bahagi ng bayan. So, huwag yung pinagbibitangan yung tao dahil kung si Joe Smith yan, dapat naka-appear yan sa Thailand, di ba? Naka-appear, sina ba? Ang tagalit. Hindi ko makita dito. Ayun natin dito. Ayun natin. Nayo Badero. Ayun natin na. Nakakatawa na kasi ito paglaruan pa mga to eh. Ang bubobo talaga nila, no? Okay, tingnan natin. See all profiles. Okay. Pakita natin, ha? Okay. Political rich boy. Ayan, Nayo Badero. Nakita nyo na. Pakita ko sa inyo, makita. Sarap kasi nilang paglaruan. Ito na. Share screen natin. Tignan ko lang ito. Okay. Okay, Badero. Chutong sinina mo. Okay, dog. Okay. Ito na, makita. Okay. Okay. Tignan natin baka may makita si Kret. Okay, shoot. Okay, ano pala eh. Okay, dito na lang sa phone ko. Asan yung intel nyo? Na mga junul kayo? Ako si political rich boy, huwag kayo magbintang na kung sino-sino.